The family of the late student athlete Rene Baterbonia is in Manila to claim the remains of the basketball player. Rene died along with fellow student athlete Divine Adili in a drowning incident during the Ateneo Blue Eagles team building activity in Aurora. For the latest, we have News 5's Mon Gualvez. Mon, anong latest sa investigasyon sa insidente? Ang pamilya ni Rene Baterbonia, yung incoming first-year college student na nasawi nga dito sa pagkalunod sa ginawang team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team, talagang nagtataka at talagang ikinagulat kung anong klaseng training as they actually called it as military training pala ang sinamahan daw ng anak dito nga sa Dipakulaw, Aurora. Nagpaalam naman daw ang anak nila pero hindi naman daw nasabi kung anong klaseng training. They're actually confused. Why did the training went in a swimming way na hindi naman daw nila inaasahan. Ang in-expect nila ay training ng basketball training na mga nasa court lang at saka ilang physical activities pero ikinabigla and they are actually dismayed sa mga kumakalat sa social media na may mga ankle weights pero narinig ko nga kanina hindi kinonfirm ng PNP na meron nga daw ankle weights for 20 kilos sa paa habang sila ay nasa parte ng dagat na nagtitraining itong mga basketball players. Ang nakakadurog lang ng puso, ito kasing 19-year-old player, sobrang excited itong maglaro para sa Ateneo Ateneo Men's Basketball Team. At ang pinangako pa nga niya sa kanyang pamilya ay talaga iaahon nila sa hirap itong kanyang mga kaanak dahil talagang kapos sila sa buhay. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid at talagang nananawagan ng hustisya ang nanay ng biktima dahil para sa kanya, kahit sabihin daw ng mga pulis na walang foul play na nangyari, sa initial namin na pakikipag-usap sa kanya, meron daw na naging pagkukulang sa nangyaring training at hindi rin daw ganoong kaagad nabibigyan sila ng impormasyon sa mga nangyari sa kanyang anak dahil noong kagabi or kahapon nang ipinaalam sa kanyang nasawi nga ang kanyang anak, yun lang daw ang tanging information na nakarating sa kanya. Wala na daw mga other updates, particularly kung nakuha na ba ang katawan, ang labi ay dinala na ba sa Manila, yung mga ganong klaseng mga updates ang inaasahan daw ng pamilya, bagay na hindi daw nagawa sa kanila at wala rin daw nakipag-ugnayan pa sa kanila until this afternoon ng mga taga Ateneo de Manila University. Kaya iyon ang ilan sa mga kinakasama ng loob nila. Pero ngayon, pinuntahan na ng pamilya ang labi ng kanilang anak sa isang punerarya dito sa Quezon City at inaantabayanan lang namin dahil nga dumating na rin ang ilang mga tauhan ng universidad at may mga CIDG personnel din na palabas-pasok dito sa naturang funeral homes dito sa Quezon City. I suppose you heard our interview kanina with Colonel Percival. Sabi nga niya, walang foul play. Pero our point kasi kanina was, kahit walang foul play yan, hindi ibig sabihin na walang liability. Kasi nga, aksidente kung aksidente. Pero sa aksidente, minsan meron pa rin may liability. Kulang sa safety precautions. Yan din ang iniinsist ng nanay ng biktima na may managot sa nangyari dito sa pagkasawi ng kanyang anak dahil nga kung totoo man na may nangyaring araw na kapabayaan, hindi daw sapat na palagpasin na aksidente lang ang nangyari dahil pangarap daw ng anak niya ang talaga nawala na rin ng basta-basta dito sa incidenting ito. Yeah, again, without presuming anything, without taking anybody's side, yun lang, para lang malino sa lahat. Pag sinabing aksidente, hindi ibig sabihin na pag aksidente isang bagay, hindi ibig sabihin na walang pananagutan. He sounded pretty sure kasi na no foul play, purely accident, and that's why we kept coming back to meron bang liability. Kasi Article 365 of the Revised Penal Code is yung reckless imprudence resulting in homicide. Not to say that this is what it is, pero just because you dismiss it as no foul play does not mean everybody's off the hook. Mon, initially Regina, initially may nabanggit din yung nanay ng biktima na may mga pasado yung anak niya na nakita. So, yun yung ilan pa sa inaalam. So, I don't know kung ito dahil sa current na tamama ang anak niya sa mga ilang bato sa dagat or anong man nangyari kung bakit nagkaroon ng mga pasa. Yeah. No? So, yes, Regina. Mon, it really is a heartbreaking story. It's a heartbreaking tragedy. And did I hear you correctly? The school hasn't called
his mother? Hindi pa niya nakakausap yung Ateneo? Not until this afternoon, no? So mula kahapon daw hanggang kaninang tanghali, wala raw silang natanggap na komunikasyon gosh. mula sa Ateneo de Manila University, and ang tumulong nga sa kanila makarating dito sa Maynila ay yung provincial government na ng Agusan del Sur. Doon na sila lumapit dahil talagang wala silang budget papunta dito sa Manila. Oh. Kaya ito yung ilan sa mga kumbaga dinagdag pa sa sama ng loob ng family while yung once nila na makita na agad yung labi ng kanilang anak. So, we are not yet sure kung dito ba ibuburol ang anak kasi nag-provide ng funeral homes ang Ateneo de Manila University, pero for sure dadalhin nila pabalik sa Agusan del Sur ang remains Oh my ni gosh. Rene Baterbonia. How is that acceptable? So sino ang tumawag sa kanya if it wasn't the school? I think meron daw tumawag. I'm not yet sure. I'm not that sure kung ito ay taga part ng coaching staff or from the police, no? So, yun lang ang sinasabi niya. May nag-inform naman sa kanila na may nasawi. I mean na masawi nga yung anak niya, pero yung other updates Wala na pa. tuloy-tuloy na mabigyan sana siya ng mga information, yun daw yung doon sila nakulangan at doon lang daw talaga parang nalungkot, no? Technically. Naalala ko kasi late 70s, early 80s, nag-organize ako dyan sa Aurora, sa Baler, San Luis, Casiguran, Tipaculaw. No? So, usually kasi pag may kanyang training, mga safe areas yan Usually mga swimming pools, no? Or mga talagang yung may harang na mga beaches. Dahil yung area Hindi na yung yan, open water where there's rip harap currents. yan ng Pacific Yan usually ang unang tinatamaan ng mga bagyo, mga typhoons, no? Kaya, pero ngayon lang kasi nagkaroon ng mga resorts dyan Yeah. Dati wala masyadong resorts dyan. At dati, ang papunta from Manila, papunta dyan, mahigit sang araw ang biyahe. Dahil kung pa yan lubak-lubak, wala pang semento. Ngayon, mabilis na lang. Dahil nga naayos na yung mga kalsada. Pero yung mga lugar na yan, medyo delikado talaga yan dahil sa undertow. Yeah. Bigla kang sisip-sipin yan Kahit medyo mababaw, yung kwan, hindi mo sigurado yung sisip-sip sa iyo sa ilan. Maraming areas na ganun. Hindi mo makikita that there's a Yes. rip current, right? Kaya kung may ganong klaseng history lugar, dapat hindi ka doon nagte-training. Of course, hindi natin alam yung buong story. Hindi ko alam kung nabanggit sa inyo, Ronald, Regina, and Bok, kung nabanggit ba ng Aurora Police na kasi ang sinasabi nila kanina sa press conference na this is not the first time that the Ateneo de Manila University or Yes. the Ateneo men's basketball team had this kind of training in the same area. Kaya kumbaga parang kabisado na raw ng mga coaching staff and even the private resort. Ang narinig ko lang kasi kanina, they insisted that there is a lifeguard that on duty that time. I mean, we know that already from old interviews that have surfaced of former Blue Eagle players, diba, that have said pina-training din sila. There sila Yeah. Sean Ildefonso, for example, or Mike Nieto have gone on the record saying they've also had that experience and it was very difficult. Parang boot camp talaga nga ang tawag nila dyan. But the question as well is, ano ba yung conditions there? And we are just very puzzled why it sounded like the investigation. Well, he says he wasn't closing the door on the investigation, pero he sounded sure na there's no foul play, it's purely accident, and that was that. So that's what I was just coming Siguro back baka to. ang iniisip niyang foul play ay iba. Baka iba yung Iba foul kasi play. yung Mon, safety lapses. let's also not forget that there is another player involved here, si Divine Adili. I wonder if nakausap mo na rin yung pamilya niya, and also as far as si Rene Baterbonia is concerned, what does his mother want from the school at this point? Well, kanina, sa side ni Rene Baterbonia, yung mother niya insists na talagang they're calling for justice. Hindi lang nila alam kung paano makakamit yan dahil wala raw talaga silang pera. Kaya kung may tutulong daw sa kanila, better para talagang makamit daw nila yung hustisya. Yan yung huling panayam namin sa kanya doon sa airport pagdating nila dito sa Manila from Agusan del Sur. On the other hand, dito naman sa side ni Divine Adili, a sophomore student dito nga sa Ateneo, wala dito yung family niya. No? He is a Nigerian national, import siya ng Ateneo men's basketball team. Pero may nakausap kami kanina na fellow Nigerian national ni Divine, and he's the one speaking with the
from the school. I think he's also a coach, basketball coach. And then ang sinasabi nga niya, they are now actually coordinating. The family is coordinating with the embassy para nga talaga makuha rin yung remains naman ni Divine Adili. Regina. Oh my gosh. Hindi pa rin natin alam, baka hindi pa rin natawagan yung pamilya niya or something. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for your updates. That was News 5 correspondent Mon Gualvez. We also have a soundbite of the mother of Rene Baterbonia who was interviewed just a few hours ago. Take a listen. Alam niyo po bang magkakaroon sila ng training ng gano'n? Sir, nung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nag-usapin kami nila. Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na gano'n. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't gano'n ang nangyari. Ang bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige na, please, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na hindi military training. Ano ba yun? Tapos, yun na. Wala na siyang cellphone ng Sunday. Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, hindi pa po, tumawag ako sa'yo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang yung tawag. Pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaking talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. So that was the mother of Rene Baterbonia, the Ateneo Blue Eagle basketball player, incoming Ateneo Blue Eagle basketball player, who drowned in Aurora, Baler, or Baler, Aurora, I should say, yesterday.